Isang mapagpalang gabi po sa inyo, Sir Van. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nardo. At isa po akong hardinero at boy sa simbahan. Ang kwento pong ito ay nangyari 14 na taon na ang nakakaraan. Kaunti pa lamang po ang kabahayan noon dito sa bayan namin. Siguro ay dahil na rin sa medyo dulo na ito ng maliit naming probinsya. Noong araw po na yon ay malakas ang ulan dahil may paparating na bagyo. Kumbaga ay nagsisimula pa lang magparamdam ang hagupit ng bagyo. Kapag ordinaryong araw at wala naman bagyo, ay medyo matagal magsara ang simbahan. 6:30 ang pinakamatagal. Sa bayan kasi namin ay wala na gaanong makikitang tao sa labas paglagpas ng 6:00, lalo kapag tumutunog na ang kampana. Pero dahil sa bagyo, ay maaga akong inutusan ni Father na magsara na ng gate ng simbahan, pati na rin ng mismong simbahan. Malakas ang hangin na sumasabay sa malakas na ulan. Nagmamadali pa ako noon dahil inutusan din ako ni Mother Superior na isilong yung ibang halaman dahil baka daw mabali o di kaya ay madaganan ng mga laglag na sanga ng kahoy. May mga malalaking puno kasi na nakapalibot sa bakuran ng simbahan. Magkatabi lang ang simbahan at ang maliit na kumbento sa bayan namin. Tapos may 4 na madre na nakatira doon, kasama na si Mother Superior. Ako naman ay may maliit na silid sa pinakalikod ng simbahan, katabi ng silid ni Father. 7:00 ng gabi ay matindi na ang hagupit ng bagyo. Umuugong ang hangin at malalaki ang mga patak ng ulan na parang galit na bumabagsak sa bubong ng yero ng simbahan. Wala pang kisame ang simbahan namin noon. Nasa dulong bayan na kami, kaya parang hindi priority ng gobernador ng probinsya namin. Tapos na rin akong kumain noon at nailigpit ko na rin ang mga pinagkainan ko, maging ni Father. Putol na ang supply ng kuryente, 6:00 pa lang ng hapon. Normal na yon sa bayan namin, kahit hanggang ngayon. Maraming taon na ang lumipas at nakailang palit na rin ang lokal na pamahalaan sa probinsya namin. Pero parang napag-iwanan pa rin ang panahon ng bayan namin. Nakahiga na ako nun sa papag na kawayan na sinapinan ko ng banig. Nung bigla akong naalala na nakalimutan ko nga pala na isara ang maliit na kubo sa gilid ng simbahan. Doon ko isinilong ang mga halamang ipinitabi ni Mother Superior. Lumabas ako ng kwarto at kumuha ng payong sa kusina. Nakakatabi lang din ng silid ko. Bale, kusina, kwarto ko, tapos ang kay Father. Bitbit ang payong, ay lumabas ako at lakad takbo na pumunta sa kubo. Ako na lang yata ang natitirang tao sa labas dahil sarado na rin pati yung pinakamalapit na bahay sa simbahan. Malapit na ako sa kubo nung nakarinig ako ng ingay. Boses yun ni Sister Lolet. Hindi niya tunay na pangalan. Nagtaka ako kung bakit nasa labas pa si Sister. Paliko na ako noon, pero tumigil ako sa paglalakad nung nakita kong bukas ang kubo at doon nang gagaling ang boses ni Sister Lolet. Para siyang nagmamakaawa at natatakot, pero dahil malakas ang ulan at hangin, ay hindi ako sigurado. Teenager lang ako nung nangyari yon. 16 anyos lang, kaya mabilis matalo ng takot. Nagtago ako sa gilid ng simbahan. Pinakinggan kong mabuti kung ano ang nangyayari. "Wag! Maawa ka!" Yun lang ang naiintindihan ko noon. At dahil sa takot ay mabilis akong naglakad pabalik sa kwarto ko. Nanginig ang katawan ko dahil sa takot na baka napansin ako ng kung sino man nakasama ni Sister Lolet sa loob ng kubo. Hindi ako nakatulog nung gabi na yun, Sir Van. Bukod kasi sa mas lalong lumalakas ang bagyo, ay naiwan din sa isip at pandinig ko ang boses ni Sister Lolet. Gusto ko sanang lumabas ulit para tignan, pero nadaig ako ng takot. Kinaumagahan ay hindi na ganun kalakas ang hangin, pero umuulan pa rin. Wala akong tulog kahit na ilang minuto. Nung medyo maliwanag na sa labas, ay kaagad ako lumabas at ang una kong pinuntahan ay ang kubo. At doon nakita ko ang hubad na katawan ni Sister Lolet. May tama siya ng saksak sa bandang dibdib at may pulang marka sa leeg. Palatandaan na sinakal din siya. Kaagad kong tinawag si Father
pati na rin si Mother Superior. Lahat kami ay hindi makapaniwala noon. Mabait kasi si Sister Lolet. Siya din ang pinakabata sa kanilang 4 na mga madre na nakasign sa bayan namin. At siya rin ang pinakabago roon. Dumating ang mga pulis, pero dahil walang maiturong witness, ay hindi umusad ang kaso. Natakot ako noon, kaya hindi ako nagsalita. Saka hindi ko rin naman nakita talaga kung sino ang gumawa. Boses lang ni Sister Lolet ang narinig ko. Wala pang 1 linggo, simula nung mamatay si Sister Lolet, isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Gabi na noon, sarado na ang simbahan at tulog na si Father. Nakahiga na rin ako noon at halos patulog na nung bigla akong makarinig ng kalabog mula sa labas. Parang may hinampas na kung ano o nahulog. Dala ang flashlight ay lumabas ako. Wala pa rin kasing kuryente dahil inaayos pa daw ang mga nasirang poste. Naglakad ako papunta sa gilid ng simbahan. Tapos paliko na nung marinig ko yung boses na naiwan na yata sa pandinig ko. Si Sister Lolet. Umiiyak siya at nagmamakaawa. Natulala ako, Sir Van. Sarado naman ang kubo at naibiyahe na rin pauwi sa pamilya niya ang bangkay ni Sister Lolet. At ang hindi ko talaga makalimutan ay nung tinawag niya ang pangalan ko. Nakiusap pa ako sa kanya, wag niya akong takutin. Nardo, bakit hindi mo ako tinulungan? Dahil sa takot ay humanda na ako sa pagtakbo. Pero pag atras ko ay may nabangga ako at nung tignan ko ay si Father pala. Pero mas lalong hindi ko inaasahan ay nung pagbintangan niya ako na pinatay ko raw si Sister Lolet. Nakulong po ako ng ilang buwan nang dahil sa kasalanan na di ko ginawa. Nakalaya lang ako dahil sa kakulangan ng ebidensya. Saka nalipat na rin ng parokya si Father kaya wala nang dumidiin sa akin. Wala na po ang kubo doon ngayon. Pero paminsan-minsan ay naririnig pa rin ang sigaw ni Sister Lolet. Yun ang sabi ng mga nakatira malapit sa simbahan. Hanggang sa uulitin, Nardo. Kumusta po kayo, Sir Van? Ako po si Leo. Isa po akong dating sakristan sa parokya namin. Bale, 8 kaming mga sakristan na umaalalay kay Father Castor noon. At ako, bilang pinakamatanda, ay sinusunod ng lahat. Para na po naming tahanan ng simbahan. Kapag walang klase noon ay sa simbahan ako tumutuloy. Wala namang problema sa parents ko kasi deboto si Mama ng St. Joseph, ang santo ng parokya namin. 2 sa mga kasama kong sakristan ay doon na talaga nakatira sa simbahan. Magkapatid sila at ulila na, kaya kinupkup ni Father Castor. Panganay si Vince at bunso naman si Renz. Hindi po nila totoong pangalan. 2 taon lang naman ang agawat ng edad nilang 2, kaya close silang magkapatid. Ni minsan ay hindi ko sila nakitaang nagtatalo. Noon kasi, kapag sakristan ka, parang malaking kasalanan kapag nagkagusto ka sa babae. Malaki ang respeto sa amin noon ng mga kabataan, pati na rin ng mga matatanda. Pero nagbago ang lahat nung dumating si Giselle sa bayan namin. Laking Maynila siya, pero dahil nasa sa bayan namin ang tatay niya na isang pastor ng isang kilalang Protestant church, doon na rin siya nag-aral sa school namin. Maganda at mainhin si Giselle. Karamihan sa mga estudyante sa school namin noon na mga lalaki ay may gusto sa kanya. At kasali na doon ang magkapatid na Vince at Renz. Hindi alam ni Renz na nililigawan ni Vince si Giselle. Kaya nung nalaman niya, ay sumama ang loob niya. Yun ang unang beses na nakita ko sila na nagtalo. At dahil nga hindi naman alam ni Vince na gusto rin ng kapatid niya si Giselle, ay sinumbutan niya ang kuya niya. Ipinamukha niyang isa itong sakristan at hindi daw dapat na nagpapadala sa tukso ng mga babae. Bilang mabuting kuya, ay nakinig si Vince kay Renz. Hindi na niya itinuloy ang panliligaw niya kay Giselle. Ang hindi niya alam ay sinamantala yun ang bunso niyang kapatid. Niligawan na rin si Giselle. Ang sabi nga ay walang lihim na hindi nalalaman. Nang minsan kasing magdahilan si Renz kay Vince na may gagawin ito sa school kaya hindi ito makakasabay sa nobena sa hapon
na regular nilang ginagawa ay nagduda na ang panganay. Palagi kasi yun ginagawa ni Renz. Ayaw ko namang makialam sa kanila noon, pero bilang mas nakakatanda ay pinayuhan ko si Renz na magsabi ng totoo sa kuya niya. Bagay naman na hindi sineryoso ni Renz. Sinundan ni Vince si Renz at doon nga niya nalaman ang kasinungalingan ng kapatid niya. Bumalik si Vince sa simbahan na punong-puno ng sama ng loob para sa kapatid niya. Pero sino ba naman ang makakaisip na sa kabila ng kalmadong si Vince ay nakatago pala ang mahinang nilalang. Nung oras din kasi na nakarating siya sa simbahan ay nagpakamatay siya gamit ang lubid na itinali niya sa kisame. Nagsisiman si Renz ay huli na. Wala na ang kuya niya at ang lalong matindi ay ang mga pagpaparamdam ni Vince sa simbahan. Minsan ay naririnig namin ang mga tawa niya. Minsan ay nakikita namin siyang dumadaan bigla. At kung minsan naman, naririnig namin na may naglilinis sa simbahan. Yun ang nakatokang trabaho kay Vince noong buhay pa siya. Kaya alam namin na siya ang nagpaparamdam. Sa ngayon ay isa ng ganap na seminarista si Renz Sorban. Ang sabi niya kay Father Castor noon, hindi man daw niya maibalik ang buhay ng kuya niya, itutuloy naman daw niya ang pangarap nilang dalawa. Magandang araw po, Sir Van. Ako po si Laika. Nangyari po ang kwentong ito. Ilang taon na rin ang nakakalipas sa probinsya ng lola ko, sa mother side. Namatay noon si lolo, kaya para may makasama si lola sa bahay nila, ay kinausap ako ni mama na kung pwede daw bang magpaiwan muna ako sa probinsya. Wala naman akong nagawa, kaya pumayag na lang ako. Karamihan kasi ng mga apo ni lola na nasa malapit ay lalaki, kaya hindi rin pwedeng asahan sa pag-aalaga. Nag-transfer ako ng school doon sa bayan ni ng lola at doon na nga ako nag-aaral. Unang buwan ko noon sa poder ni lola ay niyaya niya akong magsimba. Hindi naman kalayuan ang bahay ni lola sa simbahan, kaya nilakad na lang namin. 6:00 ng umaga ang unang misa at sabi ni lola ay yun daw ang daluhan namin para hindi mainit maglakad. Pagdating sa simbahan, ay hinatid ko muna si lola sa upuan. Sa unahan gustong pumesto ni lola, kaya doon ko siya pinaupo. Nung makasiguro na okay na si lola doon, ay nagpaalam ako saglit. Naiihi kasi ako. Nagtanong ako sa sakristan na nakita ko kung saan ang CR at itinuro niya naman. Sa madaling sabi ay nagawa ko naman ang dapat kong gawin. Nasa labas ng simbahan ang CR na para sa lahat, Sir Van. Naglalakad na ako noon pabalik sa loob ng simbahan nung makita ko si Father. Siyempre kahit naman hindi ako magtanong, mahuhulaan ko kaagad. Ang ipinagtaka ko lang ay kung bakit kakaiba ang suot niyang abito. Para siyang sinauna, pero hindi ko na lang pinansin. Yumuko pa ako para batiin yung pare, pero tiningnan lang niya ako. Sa isip ko pa noon ay napakasungit naman ng pare na napunta sa bayan ni na lola. Mukhang mamahalin ang ngiti. Nung wala akong nakuwang sagot, ay dumiretso na lang ako ng paglakad pabalik sa loob ng simbahan. Pagkaupo ko sa tabi ni lola, ay agad akong bumulong sa kanya. Ang sabi ko ay napakasungit ng pare nila roon. Pinandilatan ako ng mata ni lola at kinurot sa tagiliran. Napakabastos daw ng nguso ko. Ilang saglit pa ay halos sabay-sabay nang naglakad papunta sa altar ang mga sakristan. Hudyat na magsisimula na ang misa. Kaya binulungan ako ni lola na umayos na raw ako. Lalabas na daw si Father de la Vega. Naisip ko kaagad nun yung masungit na pari na nakita ko sa labas. Kaya tinanguan ko na lang si lola. Tapos yun nga, lumabas na yung pare. Pero hindi siya yung pare na nakita ko sa labas. Saka bago rin ang suot niyang abito. Hindi kagaya ng pare na masungit na parang panahon pa ni Kopong-Kopong na uso yung design ng suot niyang abito. Nagsimula at natapos ang misa na wala akong naintindihan, Sir Van. Inip na inip pa nga ako nun habang hinihintay na matapos yung pare sa pagsermon. Tapos sa wakas ay natapos din. Pagkalabas namin ng simbahan, ay dumiretso kami ni lola sa palengke para mamili ng uulamin namin hanggang gabi. Tapos habang naglalakad kami, ay nabanggit ko sa kanya yung pare na nakita ko sa labas. Tumaas pa ang kilay ko noong sabihin ni lola na
Baka si Padre Ruben daw ang nakita ko. Ang pinakaunang praile na nadistino sa lugar namin na pinugutan daw ng ulo noong panahon ng mga Hapon. Siyempre, hindi agad ako naniwala. Uso pa yun. Saka napakaaga namang magmulto ni Padre Ruben. Biniro ko pa si Lola nun. Sabi ko, day shift pala si Padre Ruben. Kasi ang aga-aga, rumoronda na sa paligid ng simbahan. Pinagalitan ako ni Lola nun na di ko naman sineryoso. Lumipas ang ilang buwan at di ko naman na nakita yung pare. Inisip ko nun na baka isa lang si Raulo na walang magawa sa buhay at gusto lang mang trip. Isang taon na ako roon kina Lola at nakalimutan ko na rin yung nangyari. March 26, graduation ball namin yon at medyo late na ako nakauwi. Pasado 11:00 na ng gabi nung natapos ang kasiyahan sa school namin. Wala naman problema kahit gabihin ako masyado dahil bukod sa hindi naman kalayuan ng school, ay usapan din namin ng boyfriend ko na ihahatid niya ako pauwi. Madadaanan namin ng simbahan bago makarating sa bahay ni Lola. 5 kaming naglalakad noon. Kasama ko rin kasi ang mga kaibigan ko na kapitbahay lang din namin. Malapit na kami sa simbahan nung bigla kong naalala yung pare na nakita ko roon nung bago pa lang ako sa lugar. Nakatuwaan kong ikwento sa kanila, pati na rin yung sinasabi ni Lola na si Father Ruben. Tinakot ko pa sila noon na makakasalubong namin yung pare na pugutang ulo pagtapat namin sa simbahan. Nagulat na lang ako nung nagtakbuhan sila agad. Tawang-tawa pa ako noon. Ang sabi ko ay ang duduwag nila. Pero nung sinabi ng boyfriend ko na totoo ang kwento tungkol kay Padre Ruben, ay medyo natakot ako. Tapos noon hinila na niya ako. Bilisan daw namin ang lakad. Kami na lang kasing dalawang naiwan dahil nagtakbuhan na yung iba naming mga kasama. Ilang metro na lang ang layo namin sa simbahan nung bigla kaming napatigil ng boyfriend ko. Sa unahan kasi namin ay nakatayo ang pari na pugot ang ulo. Hindi siya kagaya nung napapanood sa TV na bitbit ng pari ulo niya. Yung nakita kasi namin ay wala talagang ulo. Medyo maliwanag dun sa harap ng simbahan, kaya kitang-kita ko yung suot ng pari. Paano ko ba makakalimutan ang abitong yun? Dahil sa takot, Sir Van, ay tumakbo kami pabalik sa school at hinintay na lang namin yung teacher namin na doon din ang daan sa simbahan pauwi. Simula nun ay hindi na ako nagpiro ng tungkol sa mga multo o kahit sa patay. Yun lang po. Thank you. Sir Van, ako po si Josie. Pero hindi ko na po babanggitin kung taga saan ako. Ang kwento ko po ay tungkol sa naging karanasan ko at ng mga kaibigan ko nung minsang nagsimbang gabi kami. Sabado po yun ng gabi at 5 araw ng simbang gabi. 7:00 pa lang ng gabi ay nagsimula na kaming maglakad papunta sa bayan para bago sumapit ang 8:00 ay nandun na kami sa simbahan sa bayan. Wala kaming simbang gabi sa barangay namin, Sir Van. Nasa 20 to 30 minutes walk lang naman ang pagitan ng simbahan sa bayan at ng barangay namin. Kaya pagdating namin doon ay may oras pa kami para magpahinga saglit. Sakto lang dahil nagsisimula na ring mapuno ang mga upuan sa loob ng simbahan. Lahat kasi ng 12 barangay na sakop ng bayan namin ay doon nagsisimbang gabi. Kapag late ka ay wala nang aabutang upuan. Karamihan sa mga nagsisimba ay mga kabataan din kagaya namin ng mga kaibigan ko. Sa bandang gilid na kami nakakuha ng upuan noon. Puno na kasi yung sa gitna at karamihan doon ay mga matatandang nakaupo. Lumipas ang ilan pang minuto at lumabas na si Father, kasunod ng mga sakristan niya. Nagsimula na ring magkantahan ng choir ng simbahan. Nagsimula na ring magmisa si Father pagkaraan ng ilan pang saglit. 5 kaming magkakaibigan at ako ang nasa pinakagilid na pwesto noon, malapit din sa bintana. Habang nagmimisa si Father, ay napatingin ako sa labas ng simbahan at nanlamig ako nung nakita ko ang pamilyar na mukha ng isang lalaki sa hindi kalayuan. Nakatingin siya sa akin na para bang may gusto siyang sabihin. Si Kuya Jokre, ang pinsan ko na namatay sa lugar ding yon. 4 na taon nang nakakaraan. Sinaksak siya ng karibal niya sa nobya niyang si Ate Melanie at diniklarang dead on the spot dahil sa dami ng saksak na natanggap niya. Habang tinitignan ko siya noon, ay napaluha ako.
Bigla ko kasing naalala na 2 araw na lang at araw na ng kamatayan niya. Kaya siguro siya nagpakita sa akin. Kinalabit ko pa noon ang katabi ko. Pero nung ituro ko sa kanya si Kuya Jokre, ay wala na ito roon. Ang masakit na parte lang kasi doon sa pagkawala ni Kuya Jokre ay hindi nakulong ang pumatay sa kanya. Palibhasa anak ng dating congressman sa probinsya namin. Bulag talaga ang hustisya kapag mahirap lang ang biktima at nataong mayaman ang sospek. Kaya siguro hindi matahimik ang kaluluwa ng pinsan ko. Maraming salamat po sa pagbabasa. Ingat po kayo, Sir Van.